Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin mga tambay. Ito po putok na po ito sa mainstream media. At ganun din po sa social media. Ito pong bagito na congressman o representative po ng Cavite, mga kababayan. Ito pong si Kiko Barzaga, mga tambay. Alam naman po natin itong bagito ay masyado po silang na-real talk at nasaktan. Dahil po sa ginawa pong pagbumunyag at talagang makatotohanan na sinasabi ng bagitong congressman o representative na talagang dapat po lalo-lalo po ang korupsyon sa Kongreso ay talagang dapat imbestigahan ay ang speaker at ang saldiko at ang mga congressman. Nasaktan po dyan ang mga matatandang buhaya umano. Nasaktan po ang matatandang buhaya sa Kongreso o sa House of Representatives umano. Kaya po, ngayon po, nagpaplano po silang sampahan po ng ethics complaint, mga tambay. Ito pong si Kiko Barzaga ng sinasabing una, yung sinasabi po ng NUP. Ano po ba yung NUP? National Unity Party ng NUP ay magsasamparo po dito sa bagitong representative po, mga kababayan, si Barzaga. Pakinggan po natin ang balita, mga kababayan, dahil nasaktan po ang mga matatandang buhaya. Ganun po talaga hindi po ba? Pakinggan po natin. Mag-aayon ng ethics complaint ang National Unity Party laban sa tumiwalag nilang membrong si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano nagtulak sa NUP na sampahan na reklamo si Congressman Barzaga? JG, napuno na nga yung ilang miyembro ng National Unity Party. Marami na raw kasing nilabag itong si Congressman Kiko Barzaga. At kabilang na nga rito ay yung House Code of Conduct kung saan nakasaad na lahat ng kongresista ay dapat magkaroon ng kredibilidad. Pero sa halip, ginamit umano ni Barzaga yung kanyang social media accounts para siraan ang mga institusyon ng pamahalaan. Lumabag din daw nga itong si Barzaga sa Code of Conduct and Ethical Standards para sa public officials and employees. Kung titingnan daw kasi itong social media accounts ni Barzaga puro kalaswaan, abusadong pananalita at layong pahinain ng tiwala ng publiko sa pamahalaan. Pakinggan natin itong pahayag ng chairman ng NUP na si Congressman Ronnie Puno. Lalagyan niya ng pera yung di ba? I know he is not well. But we cannot allow this behavior to be unresponded to Kailangan magsalita tayo. Hindi pwede yung ganyan. Hindi pwede babuyin yung mga babae natin, kababaihan natin ng ganyan. Di ba? We live in a decent society. We're trying to develop good moral character in our children. This is not helping. And he is a congressman. At may iba pa bang nakikitang paglabag si Congressman Barzaga? JG, ilan pa nga? Yan po mga tambay. Sasampahan po ng sinasabi pong isang congressman po na si Puno, mga tambay. Ang kanila pong party ng UN ng NUP, mga tambay. Kailangan po kasi bigyan mo ng kredibilidad. Kredibilidad ang Kongreso, lalong-lalo ang House of Representatives. Nawawala ang kredibilidad mga bayan. Kailangan kasi hindi malalaswa. Hindi po malalaswa ang kailangan po mga congressman. Di bali po, hindi ka malaswa, basta magnanakaw ka lamang umano. Kailangan hindi ka malaswa, pero pwede kang maging magnanakaw sa pera o sa kaban ng ating bayan, mga tambay. Ganyan po katindi. Ito pong matatanda na representative po sa ating bansa, katulad po ni Puno. Ni Congressman Puno po, mga kababayan. Matagal na po sa Kongreso yan, mga kababayan. Pabalik-balik na po yan, mga Puno. Hindi po ba? Kaya nga po, nasaktan po kasi sila Kaya po yun, nasilipan po nila ng pwede po ireklamo dito po sa bagito na si Representative Kiko Barzaga. Mga kababayan, nasilipan po nila dahil kinalkal po nila ang social media nito. At nakakita po sila
sa kanyang social media na po pwede raw pong isampahan ng ethics complaint, mga tambay, dahil hindi po ito nararapat at napakarami daw pong kalaswaan ang ginagawa sa kanyang mga social media posts. Mga tambay, social media po ni Kiko. Hindi po yung paglilingkod niya po sa Kongreso. Ano po ba ang masama at ang napakasamang ginagawa po? Yung mga ginagawa po ba ng karamihan po at majority ng mga magnanakaw at nagpakademonyo na sa pagnanakaw sa ating pera, sa ating buwis, yung mga matatanda na umano sa Kongreso, yung ginagawa nilang talamak na pagnanakaw, issue ng pagnanakaw, yung po ba'y katanggap-tanggap at napakagandang impluensya po ba yun sa kabataan? Yung ginagawa po ng Kongreso, ng House of Representatives, sa pera ng taong bayan, na trilyon, bilyon, daang milyon, ang hindi maipaliwanag kung saan napunta, naging ghost. At napakalalaki ng komisyon na kinukuha nila sa mga proyekto. Hindi po ba ito mas kahiya-hiya kaysa rito po sa post ng social media ni Kiko Barzaga na wala pong involved na taxpayer, tax money. Wala pong ninakaw at wala pong ghost project at wala pong komisyon na nakuha si Kiko Barzaga sa kanyang social media. Hindi po siya nagnakaw ng buwis, mga kababayan. Bagitong-bagito pa ito. Kapapasok pa lang po ito ng 20 Congress. Ito pong bagito na congressman. Hindi pa po ito involved sa malalaking korupsyon sa Kongreso, sa House of Representatives. Bagito pa. Hindi katulad ng mga nagko-complain na hindi magandang impluensya si Kiko Barzaga. Mga tumanda na sa Kamara, tumanda na sa House of Representatives, may mga sungay at buntot na umano sila. Lalong-lalo po sa pagiging expert nila sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan umano. Nakita nyo po ang katarantaduhan nitong mga taong ito. Babatikusin mo ng babatikusin at hahanapan mo para ito'y matanggal. Sampahan mo ng ethics complaint para masibak, matanggal sa House of Representatives. Dahil nakita naman po natin, mga tambay, pagka po hindi umaayon sa kanila, ay napakadali po nilang sibakin at tanggalin. Hindi po ba? Katulad po na nangyayari, katulad po ng napakarami na po nakita natin, unang-una na, hindi umaayon sa kanila. Yung party list po ng Duterte Youth, 3 representative po ang nawala ron. Dahil po, yun po ay hindi po umaayon sa kanila at sinampahan pa ng impeachment ang presidente. Hindi po ba? Kaya nga po na politika rin umano sila. At ganun din po mangyayari dito kay Kiko Barzaga. Mapupolitika rin po ito, mga kabayan, dahil po panay ang banat niya sa mga politiko, lalong-lalo dito sa issue ng flood control. Binabanatan niya po lahat, lalong-lalo po ang House of Representatives, lalong-lalo po ang pinuno ng House, ng Speaker at ang kanang kamay na si Saldico, na dapat sila ang tutukan at dapat sila'y imbestigahan, lalong-lalo sa napaka-systematic umanong korupsyon sa ating bansa. Hindi po ba halos lahat tinitira niya? Yung mga politiko na nangumursyento, hindi po ba? Binabanatan po ni Kiko Barzaga yan, yung mga namumursyento at kumikita sa mga proyekto ng gobyerno. Hindi po ba? Pati po ang Senate President, binabanatan din po niyan. Hindi po ba? Hindi lang po ang Saldico at Speaker ang binabanatan niya. Halos lahat po ng kumikita at nangungumisyon at nangungurakot sa gobyerno, mga kababayan, ay binabanatan po at talagang pinakikita po sa taong bayan kung anong klase pong mga politiko ang mga matatandang magnanakaw na mga politiko sa ating bansa umano. Dahil ito po si Kiko, yung sinasabi nga po natin, bagito pa ito. Hindi pa po siya nilalamon ng sistema ng korupsyon dahil kauupo pa lang po niya na congressman o representative. Hindi po ba? Kaya yung sistema po ng korupsyon ay hindi pa po siya nabubulag at nalulunod. Kaya nga po binabanatan siya nung isang kamag-anak niya, di ba? Binabanatan po siya at pinagpapayuhan yung isang bakla po yata yun, o yung
Yung vlogger na kalbo, parang si Lahis po ba yun o bakla? Binabanatan po siya. Barsaga rin po yata ang pangalan nun. Parang Nino ba yun? Nino Barsaga. Na kamag-anak po niya. Hindi po ba pinagpapayuhan siya? Natigilan mo na yung ginagawa mo yan. Kasi yung kalbo po na kamag-anak niya, yung po vlogger po yata yun ng administrasyon. At yung po talagang panatiko po yun. At mukha po yatang nababayaran yun. Doon po sa sinasabing napakaraming binabayaran sa social media. Isa po yata yung kamag-anak no na kalbo. Na parang si Lahis po yata yun o bakla. Mga kababayan. Kaya lang po hindi niya mapigil yung kanyang kamag-anak na congressman o representative. Dahil nga po, dire-diretso po magsalita. Ito pong si Barsaga. Kaya mga kababayan, kaya sa nakikita po natin, ang mangyayari po rito kay Kiko Barsaga, talagang tututukan po ito ng mga matatanda, na mga may sungay na, at may mga tahid na mga congressman o representative sa ating bansa. Dahil nga po napahiya po sila. Pahiyang-pahiya po sila dito sa bagito na congressman o representative po na taga Cavite. Napahiya po sila mga kabayan. Pahiyang-pahiya sila dahil merong isang bagito na in-expose. In-expose po ang ginagawa nilang systematic na korupsyon sa ating bansa. Isang bagito pa ang nag-expose. Kaya po hindi po nila palalagpasin yan. Hindi po ba? Dahil siyempre, parang sindikato yan eh. Hindi po ba? Matagal na panahon na po tayong sinisindikato niyang kongreso. Hindi po ba? Lalong-lalo po ang pera ng Pilipino. Saan ka ba naman nakakita? Iniimbestigahan mo. Hinahanapan mo ng audit. Ino-audit mo ang mga ahensya ng gobyerno. Katulad ng Office of the Vice President. Pero yung pera na hinahawakan nila ay napakahirap i-audit. Hindi natin nalalaman ng mga public hearing ng kanilang mga budget. Walang public hearing at hindi natin alam kung saan nila dinadala ang pera na binubuwis natin na pumupunta sa kanilang mga opisina. Wala pong mga resi-resibong pinapakita po sa atin yan. Yang systematic corruption na ginagawa sa Kongreso umano. Lagi lang po yata silang certification. Liquidation by certification lang po yata umano ang mga damuho na yan, mga kababayan. Kaya po systematic po ang sinasabing naging legal na umano ang corruption dyan, mga kababayan. Kaya po, yan po ang nangyari kay Kiko Barsaga, mga kababayan. Hindi po nila tatantanan yan. Dahil habang tumatagal po si Kiko bilang congressman o representative po, ay hindi po sila tatantanan yan. Dahil una-una, mga kababayan, ay napakalakas po sa social media. Ito pong si Kiko na laging may kasamang pusa na meow meow meow. Tinatangkilik po yan. Yung kanya social media ay tinatangkilik po ng mga kabataan, mga kababayan. At syempre po, hinahangaan din po bilang bagitong congressman itong si Kiko, mga kababayan. Kasi napakalakas daw po ng loob na ibunyag ang mga manumalya at korupsyon ng mga matatandang politiko at nagpakabuhaya na umano sa ating bansa dahil po sa pagiging greedy, ganid, swapang sa lahat na po pwede nilang pakinabangan sa taong bayan. Mga kababayan, yan, intayin na lang po natin mga tambay kung ano po ang mangyayari kung anong kapalaran po ang maghihintay dito kay Kiko Barsaga dahil napupolitika na po yata siya sa House of Representatives. Napupolitika na po, mga kababayan, kasi hindi nila magugustuhan yan. Lalong-lalo pa na ang taong bayan ngayon ay nag-aalsa na, mga kababayan. Lumalabas na po ng karsada at talagang binabatikos na po sila, lalong-lalo ang systematic na korupsyon na ginawa nila na mahigit 3 taon. Sunod-sunod na po yan at marami pa pong lalabas, lalong-lalo po meron na po naka-schedule ito pong linggo na ito, itong darating na linggo na ito ay may schedule na po, nalalabas pong muli at talagang ipapahiwatig sa mga tarantado at hudas na mga magnanakaw na mga politiko na ito ang sama at galit ng mga Pilipino sa pinaggagawa po nila ng mahigit 3 taon sa ating kaperahan at syempre sa sobrang pamumulitika, mga kababayan. Antayin po natin. At dito naman po kay Kiko Barsaga, huwag kang mag-alala Kiko Barsaga. Pagka nagtagumpay
ang power at lakas at galit ng taong bayan, lahat ng namumulitika sa iyo, ma-abolish yan. Mawawala sa pwesto lahat yan. Pag po ang galit ng taong bayan ang umiral at nagtagumpay ang galit ng taong bayan sa ginawa ng korupsyon na mahigit 3 taon, lahat ng mga tao na yan, lahat ng namumulitiko sa iyo at namumulitika sa iyo ay mawawala isa-isa yan. Tandaan mo yung Kiko Barzaga. Isa-isang magkakawala yan. Pagka ang taong bayan na ang nagalit at inaksyonan po yan. Lahat po yan, mawawala po isa-isa yan. At magtatakbuhan po lahat yan. Lalong-lalo po pagka ang Vice President Sara Duterte na ang naupo sa Malacanang. Isa-isa pong magtatago ang mga buhayan na yan, mga kababayan. Hintayin na lang po natin, mga kababayan, kung ano mga susunod na mga darating na araw para po sa ating mga Pilipino. Sana po meron naman po tayong liwanag na makamtan. Hindi po 3 taon, pahirap parusa, at syempre po binaon pa tayo sa pagkakautang dahil po sa kanilang katimawaan sa pera ng bayan. Thank you po mga kabayan. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. At ganun din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya po sa inyong lingkod. Thank you rin po. Mabuhay po kayong lahat. Shoutout po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat din po mga kabayan. At yung panalangin at dasal po natin sa pamilya Duterte na maingatan po sila, ang ating Vice President, ganun din po ang ating dating Pangulong Duterte, at madugtungan pa po ang kanyang buhay, kalakasan, at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal. At ganun din po mga tambay, tayo rin po yung mag-ingat at magdasal na maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga tambay. Ingat-ingat po sa muli. Paalam. Bye-bye.